Let's continue about our theme, love and obedience, learning to love Jesus with the evidence of obeying the commands of Jesus. And the question to answer this month of June, no, last Sunday, what can love and obedience do to our family? So just a short series description, no, mga kapatid, bago tayo pumunta sa title po natin this morning. When both love and obedience are embraced, they transform family living. True love for Christ is not just words. It is shown in obedience. And this in turn invites God's presence into our homes. This creates a spiritual climate where relationships flourish, moving beyond rule-keeping or legalism and into a genuine care and service. Families that are rooted in love and obedience grow in maturity, accountability, and acceptance. Parents and children alike must learn to honor one another through respect and sacrifice. Such household reflects heaven's foretaste. It models God's love while nurturing each family member a spiritual growth. Love builds communities. Sino po ba ngayong umagang ito ang kasama niya one or two members ng kanyang family or kasama niya yung buong family niya? Okay? Praise the Lord. Ayan. So God bless you mga kapatid, and today mas lalo tayong mapapaalalahanan ng salita ng Diyos about the importance of our family. And our topic for today is entitled, Loving the Unseen God by Loving the Seen Family. Okay? I'll repeat, Loving the Unseen God by Loving the Seen Family. Meron po akong tanong dito at medyo nakakatawa pero may seryosong pagsusuri sa ating mga sarili at maging sa kalagayan ng ating pamilya. Okay, now this is a question. Sino rito ang nakaranas na makipag-away o sumigaw sa asawa o sa anak habang papuntang church, pero pagpasok ng simbahan ay parang walang nangyari? Sounds familiar? Sounds familiar, no? Parang may narinig akong tumawa na malakas eh. Parang sinasabi niya, totoo yan, pastor. Ulitin natin, sino sa inyo nakaranas na makipag-away o sumigaw sa asawa o anak habang papuntang church, pero pagkapasok ng simbahan ay parang walang nangyari? Ito po yung eksaktong sitwasyon na tinutumbok ng maraming pamilya ngayon. And sad to say, it happens also to Christian family. Tama po ba? Ito po yung panganib na pagkakaroon ng split personality, Bril. Ano ibig sabihin ng split personality? Na kaya nating ihiwalay yung relasyon sa Diyos sa ating pakikitungo sa kapwa at pamilya. Are you listening? So, alam nyo kasi, madaling magpakita ng magandang imahe sa publiko. This is a real talk. Tama po ba? Madaling magpakita. Ngunit ang tunay na pagsunod at pag-ibig kay Kristo, ang unang dapat makita sa loob ng ating tahanan. Amen? Madaling magpakita, pero pagdating sa ating kanya-kanyang pamilya, medyo nababago na po yung yung sitwasyon. May mga argumento kasi na nakakapagsalita ng masakit sa ating mga anak, sa ating pamilya, habang papunta ng simbahan. Pero pagdating pagdating sa church, parang walang nangyari. Nakangiti tayo at tayo ay masayang nakikipag-usap sa ating mga kapatiran.
Basahin po natin, 1 John chapter 4, verse 20 to 21. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is what? Is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command, anyone who loves God must also love their brother and sister. Sa Tagalog po, kung sinasabi ni numang, iniibig ko ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi makaiibig sa Diyos na hindi niya nakikita. At ito ang utos na ating tinanggap mula sa Kanya. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Let's proceed to our main idea. Our love for the unseen God is made real and complete when it is expressed through loving and obeying Him in our relationship within the family we can see. As God's perfect love drives out fear and shapes our obedience, it transforms our homes into places of confidence, unity, healing, and spiritual growth. Ang ating pag-ibig sa Diyos na hindi natin nakikita ay nagiging tunay at nakikita kapag ito ay naipapakita. Ang daming words na nakikita, no? Okay. Sa ating pagmamahal at pagsunod sa Kanya sa loob ng ating pamilyang nakikita. Naiintindihan niyo po ba? Okay. Kapag ang ganap na pag-ibig ng Diyos ang nag-alis ng takot at umuhubog sa ating pagsunod, ang tahanan ay nagiging lugar ng tiwala, pagkakaisa, kagalingan at spiritual na paglago. Maraming mananampalataya or sabihin natin, marami pong mga Kristiyano, they try to separate their spiritual lives from their relational realities. Ginagawa po natin, we try to compartmentalize yung Sunday behavior natin from our daily stress behavior. And this is the reality, mga kapatid. At kung titingnan po natin, ang sulat ni Juan or ni John, sinasabi po niya, for John, the greatest evidence of knowing God is not impressive words, but transformed relationship. Tama? Madaling magsalita. Madaling sabihin na mahal natin ang Diyos. Pero sa pag-uusapan natin ngayon, ang malaking hamon po ay kung paano natin nga ba sila mamahalin. Okay? Paano ba natin paglilingkuran, lalong-lalo na po yung ating pamilya, yung mga kapatid natin sa pananampalataya at maging ang ating kapwa. And today, let us discover 3 truths, 3 katotohanan about loving our sin family. Okay? Loving our family. Number 1, ang sabi po dito, love for God must be visible in our love for our family. Ang sabi po doon, kung sinasabi ni numang, iniibig ko ang Diyos, sino po ba rito ang totoong nagmamahal sa Diyos? Amen. Kung sinasabi ni numang, iniibig ko ang Diyos, ngunit napopot naman sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. No? Napakatapang po ng dating o pananalita po ni Juan. Hindi po niya sinabing mahina ang pananampalataya mo. Ang sinabi niya, sinungaling ka. Ayoko nang palingunin kayo sa inyong mga katabi. Okay? Sige.
Bakit? Dahil imposible na mahalin po natin ang Diyos, mga kapatid, habang patuloy po natin kinikimkim yung galit, yung poot, at sama ng loob sa mga taong inilagay niya sa ating buhay. Okay? Nakikinig po ba tayo? Imposible. It cannot be. So, ito po yung isa sa mga reality check sa Bible. Ang tinatarget po nito, yung tinatawag po nating human tendency to separate our relationship with God from the relationship with other people. Ito talaga yung kahinaan natin. Tama? Masaya tayo pag tayo ay nagbabatian. Tama? Magbatian tayo. Let us greet one another. Oh, I love you in the love of the Lord. Diba? Wearing your smile. Tapos talagang lahat binabati mo. And then, may isang tao na talagang ayaw mo talagang batiin, iniiwasan mo, iikot ka dito dahil talagang ayaw mo talaga siyang batiin. So, it happens, mga kapatid. Sinasabi po dito, this is the litmus test of the visible. Our treatment of the people we can see is the definitive proof of our relationship with God. We cannot see. Ang sabi po ni John, yung paraan ng pakikitungo po natin sa mga taong nakikita natin, ang siyang tunay na patunay na meron tayong totoong relasyon sa Diyos. Parang ang tatalim ng tingin niyo po sa akin. Okay? Sapagkat yung tao na nakikita po natin ngayon, I want you to see the next person besides you. Ang taong nakikita mo ngayon ay larawan ng atwangis ng Diyos. Kaya naman, kung paano po natin tinatrato yung mga kapatid natin na nakikita po natin na nilikha sa refleksyon na kung ano ang tunay nating nararamdaman sa ating lumikha. Now, tingnan po ninyo dyan. Ang sabi dyan, kung sinasabi ni numang iniibig ko ang Diyos, ngunit napopoot naman. Napakabigat, no? Alam niyo po ba, yung salitang poot, mga kapatid, within the context of the Bible, ang poot ay hindi lang yan yung galit na sumasabog o marahas. Kasi kapag pinag-uusapan yung poot, parang ito na yung, di ko na talaga kaya. Diba? Para kang isang bulkan na bigla ka na lang sasabog, bigla ka na lang magwawala. Alam niyo po ba, kasama din po sa poot ay ganito. Ito po yung kawalan ng pakialam. Okay? Or indifference. It includes active malice, passive contempt, cold indifference, refusal to forgive, and treating someone as if they are worthless or invisible. Parang wala silang kwenta at hindi sila umiiral. Parang wala kang nakikita. Tama po ba? Wala kang pakialam. Kahit nakikita mo siya dito, pero kapag dinadaanan mo, parang hindi siya umiiral o talagang hindi siya nag-exist. Hello? Nakikinig po ba tayo? Nangyayari po ba yan? Nangyayari po ba yan, mga kapatid? Ang sabi nga po dito, you cannot be in a right relationship with the Father while actively ministering or actively mistreating His children. If your theology makes you look holier in public but leaves you bitter and harsh in private, John says your faith
is an illusion. And sad to say, mga kapatid, it really happens. Nangyayari po talaga. Maraming mga mananampalataya, they are active in the church, active sila sa ministry, pero malamig ang kanilang relasyon sa kaniyang pamilya. Hipuin mo nga yung katabi mo kung nanlalamig. Okay? Tama lang ang temperatura ng kapatid mo. Madaling magtaas ng kamay, madaling sumamba sa Panginoon, pero hirap siyang patawarin yung kanyang asawa. Madaling magsabi ng praise the Lord, hallelujah, ngunit laging galit sa anak, laging masungit ang kanyang pakikitungo sa kanyang pamilya. Mabait sa loob ng simbahan, pero pagdating sa pamilya, masungit, laging nagdadabog, pati yung mga alagang hayop pinagsisipa. Okay? Tandaan po natin mga kapatid, hindi sinusukat ng Diyos ang ating pag-ibig sa Kanya sa dami ng ating nalalaman, kundi sa paraan ng pagmamahal natin sa iba. Application. Tanungin po natin ang ating sarili. Okay? Let us ask ourselves, does my family see the love of Christ in me? Okay? Nakikita nga ba ng aking pamilya ang pag-ibig ni Kristo sa akin? Sino makakapagsabing, yes, nakikita sa akin? Nakikita nga ba? Okay. Kapag ako ba ay nagsasalita, yung aking mga pananalita ba ay may kasamang pagmamahal? Mahinahon ba akong magsalita? Meron ba akong paggalang? Ako ba ay totoong nakikinig? And that is the love. Ito yung pag-ibig na sinasabi ng salita ng Diyos. Pangalawa, am I kinder to people at church than to people at home? Mas mabait ba ako sa mga tao sa simbahan kaysa sa mga tao sa bahay? Maaring mabait tayo sa ibang tao. Okay? Mapagpasensya po tayo, pero pagdating sa loob ng bahay, napakaigsi ng pasensya po natin. Irritable po tayo, madali po tayo mawala ng pasensya sa ating asawa, sa ating anak, o sa ating magulang. So bilang Kristiyano, hindi dapat natatapos yung kabutihan po natin sa loob ng simbahan, kundi dapat ito ay nakikita maging sa ating kanyang tahanan. Pangatlo, is there anyone in my family toward whom I am holding bitterness or resentment? Meron ba akong kinikimkim na sama ng loob sa aking miyembro ng pamilya? Meron po ba? May sama ba ako ng loob sa aking magulang? May sama ba ako ng loob sa aking kapatid? Ano kaya yung hakbang na pwede mong gawin para magawa mong simulan na sila ay patawarin at magkaroon ng daan para kayo ay magkasundo? Ako po ay hindi po ako lumaki sa aking tunay na magulang. Naikwento ko na po ito before. Masakit man pakinggan, pero ako po ay inampon. Di ba? Inampon po ako. Kinuha po ako ng mag-asawa dahil wala daw po silang anak na lalaki. At nung makita nila ako, sila ay nakita nila na parang
maputi ako noon. Ayoko man sabihin na gwapong-gwapo. Dali, pastor, parang ibahin na natin. So, kinuha nila ako. Hindi po ako lumaki sa aking tatay, sa aking nanay. Pinalaki po ako ng ibang tao. Noon pa man din, meron na rin po may malaking katanungan na rin po sa aking puso. At tinatanong ko noon, bakit? Bakit ganito ang naging buhay ko? So, dumating yung panahon, malaki na po ako, nag-aaral na po ako, nakilala ko po yung aking nanay. Sa kasamaang palad po, hindi ko na po nakita yung tatay ko. Siya po ay namatay na. So, yung nanay ko lang. Kinuwento po niya sa akin, maraming kwento at hindi na naman ako ipinamigay noon. Pero ang isang naalala ko noon, dahil sa hirap ng buhay, dahil naglalabada yung aking nanay, at hindi niya po ako kayang sustentuhan, ako po ay pansamantala na dinala muna doon sa kanyang kumpare. At yung pansamantala po na yon ay naging pansamantagal. Okay? Tumagal na po ako doon, nag-aral na po nung una, masakit sa aking kalooban, pero unti-unti naman na ipaliwanag o unti-unti namang lumiwanag yung aking puso. At ang lahat ng ito ay naunawaan ko dahil una sa lahat ay nakakilala na tayo sa Panginoon. At ang mga bagay na ito ay hindi na mahirap para sa atin na kimkimin pa or sabihin natin itago ko pa yung sama ng loob. So, itong mga bagay na ito, mga kapatid, ay isa sa mga naging daan din upang makita ko rin na itong ganitong mga reality o realidad sa buhay ng pamilya. Nangyayari po talaga ito. At maaring ang ilan sa atin dito ay may ganito ring katulad na o kahalintulad na may kahalintulad na karanasan. Maaring hindi ka lumaki sa totoong magulang mo, okay? Pero kahit ganun pa man, okay, sila ay magulang mo pa rin. At kung bibigyan ka ng pagkakataon para sila ay makita, at yamang ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, inuutos ng Panginoon ay pakita mo pa rin sa kanila yung pag-ibig ni Kristo. Pangalawa po, the family is the first place where our love is tested. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi makaiibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Alam niyo po ba, mga kapatid, okay, listen to this, that the family becomes God's first classroom for discipleship. Alam niyo po ba na ang discipleship ay hindi lang nangyayari sa loob ng simbahan? Your first classroom discipleship must happen inside your family. Amen? So sinasabi sa atin dito, this is the harder reality. Now, let's read this. The real test of love is horizontal. Human beings are complex, messy, and sometimes difficult to deal with. Yet they are the visible creations of God made in the image. Tingnan po ninyo, yung salitang paulit-ulit nating nababasa, nakikita yung word na nakikita. Okay, ulitin natin. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi makaibig sa Diyos na hindi niya nakikita. So malaga po yung salitang nakikita. Sapagkat sa lahat ng nakikita natin, ang pamilya ang pinakamalapit sa atin at sila yung madalas nating nakikita. Your family sees you at your absolute worst. They see you when you are exhausted.
financially stressed, frustrated. To ask if they see the love of Christ in you is to ask if your faith translate into patience, kindness, and humility in the messy and glamorous moments of ordinary life. Amen? Alam po ninyo, ulitin natin, ang tunay na karakter po natin or pag-uugali natin ay nahahayag sa loob ng pamilya. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo kung alive pa yung katabi mo. Okay? Ang character natin ay kitang-kita sa loob ng pamilya, okay, unang-una kapag tayo ay pagod. Tama? Pagdating sa bahay, ganito tayo. Papasok tayo sa loob ng bahay. 'Di ba? Uupo tayo. Sabihin natin, ano ba ulam diyan? Okay, tatanungin mo anong makakain, 'di ba? Makikita mo kagad yung bahay, ang dumi-dumi. Makikita mo na yung kapatid mo, ang ingay-ingay, yung magulang mo, walang ginawa kundi walang tigil na parang machine gun. Yung pag-uugali po natin ay nakikita kapag tayo ay pagod, kapag tayo ay nasasaktan, kapag tayo ay hindi na pagbibigyan, at kapag meron pong hindi pagkakaunawaan. Amen. Nakikinig po ba tayo, mga kapatid? So, again, your family becomes God's first classroom for discipleship. Sa loob ng bahay, it is where patience grows. It is where forgiveness practice. Where humility is learned, where grace becomes visible. Yan sa loob po ng bahay. Amen? So, ito po yung testing ground po natin. Kapag may mga conflicts, meron pong mga disagreement, no? When expectations are met, when feelings are hurt, when forgiveness is needed, dito po matetest sa loob ng bahay. So, it is in these moments that the reality of God's love in our hearts becomes evident. Kitang-kita. Amen? So, ano ba ginagawa ng Panginoon? Ano ba ginagawa ng Diyos sa buhay natin ngayon? So, tinuturuan tayo ng Panginoon. Because the real love, yung totoong pag-ibig mo sa Diyos na hindi mo nakikita, kailangan mong gawin sa mga taong nakikita mo, especially your family. Application. Ipakita ang pag-ibig sa gawa, hindi sa salita. Ang pag-ibig sa Diyos ay dapat nakikita sa ating araw-araw na pakikitungo sa pamilya, sa ating pananalita, sa ating ugali at sa ating kilos. Maging mahinaon sa pagsasalita. Minsan ito yung kahinaan natin. Hindi pa tapos yung taong kausap mo, marami ka nang sinasabi. Tama? Kaya ang nangyayari, wala kayong nararating na maayos na usapan. Maging marunong magpatawad, maging handang umunawa. Mamili tayo. Ikaw yung taong inuunawa o ikaw yung taong umuunawa? Hello, nakikinig po ba tayo? Pangalawa po, ayusin ang nasirang relasyon. Huwag hayaang tumagal ang tampuan at hindi pagkakaunawaan sa pamilya. And this also happens
Matagal na panahon na meron na pala kayong hindi pagkakaunawaan. Kaya pala hindi kayo nag-uusap. Nag-uusap man kayo, pero sandali lang. Ayun pala, meron pala kayong matagal na may tampuhan pala kayo. Tingnan mo yung katabi mo. Amen? Ang pag-ibig sa Diyos ay nagtutulak sa atin na maging tagapag-ayos ng relasyon at hindi tagapaghati. And lastly, maging patotoo ng Diyos sa tahanan. Ang ating pamilya ang unang lugar ng ating pananampalataya. Pangalawa, kapag nakikita ng ating pamilya ang kabaitan, pagpapakumbaba at pagmamahal sa atin, mas nakikita nila ang Diyos sa ating buhay. Amen? So, sabihin mo sa katabi mo, tama na. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na yung pagiging siga sa bahay. Sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na yung pagiging bossy mo sa bahay. Okay? Kung ang katabi mo ay bata, tandaan mo ang boss sa bahay, si Jesus. Okay? Amen ba, Bril? Okay? Tigilan mo na yung pagiging siga. Okay? Tigilan mo na yung pagiging madaldal mo sa loob ng bahay. And from now on, dapat makita yung pagiging mabait, pagiging mapagpakumbaba, at mapagmahal sa ating pamilya. And lastly, love and obedience strengthens the family. Love and obedience strengthens the family. The third truth, and He has given us His command, anyone who loves God must also love their brother and sister. At ito ang utos na ating tinanggap mula sa Kanya. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Biblical love is a daily choice to obey God regardless of circumstances. Alam nyo, ganito tayo. Okay? Ganito tayo. Sometimes we think, I don't feel like forgiving. Parang hindi ko feel na magpatawad. Parang hindi ko feel na pumunta ng simbahan ngayon. Parang feel ko matulog maghapon. Parang hindi ko feel makinig ng sermon ni pastor. Parang feel kong maglaro na lang ng maglaro ng ML. Oy, by the way, may batas na po dyan. Ipinagbabawal na po yung mga games na yan. Okay? Ulitin ko. Yung mga Roblox na yan. Okay? Ano pa isa? Yung nilalaro ng bata na Gorblox? Gorbox? Okay? Kaya paglabas niya ng bahay, dala-dala niya yung baril, di ba? Marami pala yan mga games na yan. Pero for your info, lahat ng iyan, okay, lalagyan na sila ng restriction. Hindi pala restriction, Gab. Bawal na talaga. Bawal na. Okay, sabihin mo sa katabi mo, bawal na. Sabihin mo sa katabi mo, balik na tayo sa tumbang preso. Balik na tayo sa hole. Balik na tayo sa Chinese garter. Okay, Bril? Agawan base. Pogs na lang yan. Imagine that, di ba? Yung bata, nahilig sa paglalaro ng mga gaming na yan. Paglabas ng bahay, akala niya, nandun pa rin siya sa virtual world. Ayan, pinagbabaril niya yung kanyang mga klase. Okay, let's go back. So again, sometimes we feel, I don't feel like forgiving, I don't feel like serving, I don't feel like apologizing.
Pero yung biblical love is not controlled by feelings. Biblical love is a daily choice to obey God. Kahit minsan yung tao, ang hirap malin, ang hirap intindihin, ang hirap ispelingin, pero kailangan mo siyang mahalin. Regardless of who is, regardless of the circumstances, because you are commanded to love. Bakit maraming mga marriages ang nare-restored? Are you listening? Because someone obeyed God. Amen? Hello? May isang nag-initiate na sumunod, makinig sa Diyos para ma-restore yung marriages, mabago yung kanyang emotion. Bakit may mga family na gumagaling? Bakit may mga pamilya na nagkakasundo? Because someone choose to forgive before they felt ready to separate. Amen? Bakit kaya may mga anak, okay, na bago humantong, na siya ay mapariwara? Okay. Mahalagang-mahalaga, someone in the family, makita sa kanya yung totoong pagsunod niya sa Diyos. Yung pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Amen? Next. When family members choose to obey God's command to love one another, forgiveness replaces bitterness. Unity replaces division. Peace replaces strife, and family becomes a witness. Now, here's the challenge. Meron bang miyembro ng pamilya na kailangan mong patawarin ngayon? Meron ba? Meron bang relasyon na kailangan mong ayusin ngayon? Now. Amen? The time is now. Meron ka bang alam sa sarili mo na kailangan mong ayusin? May gap ba sa inyong dalawa ng asawa mo? Meron bang wall, may pagitan ba sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid? Paano mo may papakita ang pag-ibig ni Kristo sa iyong tahanan ngayon, ngayong araw at sa mga susunod na araw? Now to end, mga kapatid, ang pagmamahal sa Diyos na hindi nakikita ay nagsisimula sa pagmamahal sa pamilya na ating nakikita. Kapag ang pag-ibig ng Diyos ay naghahari sa tahanan, ang pamilya ay nagiging salamin ng kanyang biyaya, kapayapaan at kalwalhatian. Ito ang pinakamalinaw na patunay ng ating pag-ibig sa Diyos. Amen? Mahal po ba natin ang ating pamilya? Amen. Kung mahal po natin ang ating pamilya, hayaan natin na pagharian tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Mahirap bang gawin yon? Kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos, binibigyan natin ng halaga, binibigyan natin ng prioridad, na hindi ang sarili nating kalooban, sarili nating damdamin ang manguna sa atin, kundi hayaan natin na ang kalooban ng Diyos, maghari ang Diyos, pangunahan tayo ng Diyos. Amen? Maramdaman natin na tayo ay totoong makita natin, ipakita natin sa ating pamilya na tayo ay totoong anak ng Diyos. Sa pamagitan po ng pagmamahal, pag-ibig natin, pagpapatawad natin sa kanila, at pagbibigay ng ating pangunawa sa kanila. Amen? Tayo po lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin.
Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa napakinggan po naming paksa. Thank you for